Grante, nasa linya ngayon dito po naman sang Deputy Secretary General ng Migrante International at makakasama natin si Miss Josie Pinkihan. Ma'am, magandang hapon sa iyo. Si Radyo Man Elmar ito. Dito ka ngayon sa DCXL News, RMN Manila. Good afternoon sa iyo, Ma'am Josie. Good afternoon po, Sir Elmar. Yes, ma'am. Oo, nare-report ka namin dito itong pagkilos na nagpasimula diyan sa bansang Croatia ng Maisog Group ng mga OFW, itong tinagurian nilang Zero Remittance Day simula bukas. Diyan sa grupo ng Migrante International, kayo din ba sumasang-ayon dito? Kayo ba sumasama sa grupo na ito? OFW Zero Remittance Week, Ma'am Josie? Hindi po. Pasensya na po at hindi kami, ang Migrante International ay hindi po kasama dyan sa hinihiling ng Maisog Croatia na gagawing Zero Remittance Week. Unang-una po, yung ginawa ng Migrante International at saka International Migrants Alliance na Zero Remittance Day noong 2008, dyan po namin sinimulan, ay ginawa namin para sa pagtutol doon sa ginawa ni panahon ni dating Presidente Arroyo, na kung saan itataas ang tingili ng mga recruitment agency. At saka yung paglilipat po ng pondo ng OWA papuntang Medica PhilHealth. Yun po yung dahilan kung bakit kami nagkasa ng Zero Remittance Day. Kasama rin po noong 2015, ginawa din po namin yan, Migrante International, noong binalak ni dating President Pinoy na taasan ang buwis doon sa pagpapadala namin ng mga balikbayan boxes. So yun pong dahilan kung bakit kami nagkasa ng Zero Remittance Day ay para sa kapakanan ng mga OFW. Kaya po nung narinig namin yung Zero Remittance Week na panawagan ng grupo ng Maisog, ay kami po ay nabahala kasi yun pong halaga, yun pong concept ng hindi pagre-remit ay hindi yata angkop sa legacy o yung naging dahilan kung bakit kami nagkasa ng Zero Remittance Day. Yun po ay para sa kapakanan ng mga OFW at hindi sa kapakanan ng iisang tao na nalitis at kasalukuyang nakakulong ngayon sa ICC. So hindi kayo sang-ayon dito, yung grupo nyo? Hindi po. Pag ganito po, may experience na kayo na Zero Remittance Day, Zero Week ito, sino pong dito? Ang tinatamaan dito? Sino po yung nagiging casualty po dito kung sakasakali? Ma'am Josie? Yung pinapatunguhan po ng Zero Remittance Day na ginawa namin ay yung sa government. Kasi nga, yung ginawa, tulad nung nasabi ko kanina, yung panahon ng mga ginawa, nung panahon ni dating Presidente Arroyo at dating Presidente Pinoy, ay yung paggawa nila ng mga plano na hindi makatarungan para sa mga OFW. So ang gustong masaktan dito yung gobyerno, yung pagpupondo. Yes, pero paano po naman yung mga kamag-anak nila na mga OFW niyan na dito sa Pilipinas kung sakasakali, Ma'am Josie, kung ganun po? Yun pong, of course, yung pong ginawa namin ay isang araw. Isang araw lang that time. Isang araw yung nagawa namin. Ngayon, yung balak po nung grupo ng Maisog, kung nasa kanila po, kung kakayanin ng kanilang pamilya na hindi makatanggap ng remittance sa isang linggo, ay nasa kanila po yan. Kaya lang, ang hiling po namin, respetuhin natin kung ano yung ginawa, kung ano yung desisyon ng mga korte dito sa Pilipinas sa ICC, na kung saan ikulong po si dating Presidente Duterte. Ngayon, gusto rin namin maiparting din na doon sa kanyang pagkakakulong ay may mga dahilan po, may mga ebidensya naman na kung tutuusin ay magiging parang paglapastangan po doon sa mga kapamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Kung pauuwian siya nang hindi man lang nabigyan ng hustisya yung mga
biktima. Ma'am Josie, may impormasyon ka ba dyan sa grupo nyo kung gaano kalaki, kalawak yung makikisali rito sa Zero Remittance Week bukas na pangunahan itong maisog group dyan sa Croatia ng mga OFW? Ma'am? Ang tingin po namin, maliit lang yan sa Ganun ba? Croatia. Maliit lang po. Maging dyan Pero sa o ibang mga, kasi malawak ang inyong iba't ibang lugar sa buong mundo. Oh. So Yes po. may mga bansa ba na hindi naman makikisali? Sa palagay nyo, itong lugar lang dyan sa Croatia. Ganun po ba? O ibang Hindi namin masasagot Netherlands, yan. ganun. Sila pong makakasagot niyan, sir. Pero yung Pero mga sa- grupo na nakakarating po sa inyo, ibang mga lugar, hindi naman makikisali. Ay, hindi po. Lahat po ng mga chapters ng Migrante International sa 7 region, ay 3 region at 2 standalone countries ay hindi po sasama at nangangampanya rin po kami sa iba pang mga hindi kasapin ng Migrante International na respetuhin kung ano man yung decision ng yung nararapat at para sa kapakanan ng mas maraming taong bayan. Alright, marami pong salamat at nabigyan namin ng nagbigay kayo sa amin ng mga pahayag at at least maging malinaw na hindi naman lahat ng mga OFW lalo na dyan sa ibang bansa ay makikisali rito sa Zero Remittance Week. Ano po, Ma'am Josie? Yes po. Yes po. Sige po, Ma'am Josie, maraming pong salamat dyan sa inyo po. Sa Maraming salamat din Migrante. po. Okay, yan po. Salamat. Okay, good afternoon. Okay. Siguro si Deputy Secretary General